Marami ako na-receive na message, so kinausap ko yung secretary namin. Siyempre, may Angel, as kababayan nyo na Pilipino, sino ba namang hindi gusto makatulong sa inyo? Good morning, my Angel. So, today is Saturday. At ayun, my Angel, kagigising ko lang po. So, dapat ngayong araw po ay may pasok kami. Kaya lang, dahil wala masyadong gawa po ngayon sa Airbnb, dahil walang yung client namin is walang mga customer. So, ang reason po kaya medyo matumal ngayon yung sa trabaho namin, winter season. So, kaya naman kumikita ang mga Airbnb ay dahil syempre sa mga tourists. Kaya nga wala kaming masyadong work from Monday, mga 2 to 3 Airbnb lang kami. Tapos minsan nagkakameron kami ng client ng mga deep clean na apartment. And almost ang mga work namin this week is mga 3 to 4 to 5 hours lang. And umuwi na kami. Yun, every night kasi may Angel, before mga 9 to 10, nagre-release ng trabaho, ng pasok yung aming secretary. Naglalagay siya ng kung sino yung ganitong apartment, sino yung pupunta dito sa lugar na to, kung sino yung mag-partner na magtatrabaho at sabihin na sa amin kung ilan yung mga set na dadali namin. Siyempre, may Angel, hindi namin dapat kalimutan yung mga product na kailangan namin, yung mga importante. So anyway, humaba na yung kwento ko. O yun nga, wala kaming pasok ngayong araw. Today Saturday and tomorrow is off ko. At nung Friday, hindi rin ako nagtrabaho sa Airbnb pero doon ako nagtrabaho sa bahay ni ma'am. Ito na nga, may Angel. Sasagutin natin yung mga nagtatanong kung ang dami po kasing nag-message sa akin, may Angel, kung hiring daw ba doon sa company namin sa Airbnb cleaning. So, may Angel, dahil ang daming nakiusap sa akin kasi nga matatapos na rin yung papel nila, yung documents nila, kailangan nila makahanap. As long as bibigyan daw sila ng mga papel, ng documents, papapelan sila is okay sa kanila. Siyempre, may Angel, as kababayan nyo na Pilipino, sino ba namang hindi gusto makatulong sa inyo? At marami din nag-message sa akin sa Pilipinas. Excuse me, yung iba naman ay nagtatrabaho sa ibang lugar, sa part ng Middle East, matatapos na rin yung kontrata nila. At ayun, nagtatanong sila kung may alam daw ba akong agency sa Pinas or agency dito. Marami ako na-receive na message, so kinausap ko yung secretary namin and also syempre kay ma'am. Yung secretary talaga dapat ang unang kakausapin mo dyan kasi siya yung nakakaalam kung kailangan ba nila ng tao kasi siya yung nakikipag-communicate sa mga client. So ayun guys, may na-receive akong message kay ma'am pero hindi ko pa nasisin. So yun nga, may balik tayo. So ang sabi sa akin ng secretary, may Angel, na yun nga dahil nga sa winter season ngayon, wala masyado silang client at hindi pa nila kailangan ng tao. Pero pag dumating yung time na kailangan nila, sasabihan nila ako. May Angel, nakita nyo naman na isang Pilipina lang ako nag-work sa kanila at yung mga katrabaho ko ay mga from another country. Isa rin kasi, may Angel, sa reason kung bakit ang hinahire ng company namin ay yung sa ibang lahi. Dahil alam nyo naman, tayo mga Pinoy ay sobrang laki ng demand natin. Malaki yung pasahod talaga sa ating mga Pilipino. At compare mo, may Angel, dun sa ibang lahi talaga, maliit lang talaga yung sahod nila. Ibang-iba yung sahod sa atin. Pero hindi mo rin kasi maano, may Angel, dahil yung pera dito, pag pinagpalit sa pera nila, malaki yung mahirap kasi, may Angel, magsalita kasi confidential talaga pagdating sa sahod. Kaya hindi ako nagtotalk online kasi alam nyo naman, may Angel, sa company na ako nagtatrabaho. At hindi kami pare-pareho ng sahod. Basta iba yung pasahod sa amin na Pilipina at iba yung sa ibang lahi. Kasi yung ibang lahi, guys, hindi si ma'am kumuha siya talaga dun sa bansa nila. Yung company ng mga ibang lahi, dun kumukuha si ma'am. So, kaya wala akong masabi na agency dito, wala ding agency sa Pinas na marirecommend ko sa inyo kasi direct kumukuha si ma'am. So, may nagtatanong paano ako nakapasok sa kanila. So, dati alam nyo naman na nagpa-part-time lang po ang trabaho ko. So, iba-ibang bahay, iba-ibang amo. Yun, si ma'am, naging client ko yan dati. So, last year, naging client ko siya. At yun, nagpa-part-time ako sa bahay niya. And the same time, mas marami akong part-time sa opisina nila kung saan ako nag-work ngayon. So, ito na nga, at nagtatrabaho ako noon sa Norduloy, doon sa Ambassador, kung saan ako nagwo-work dati.
Eh, di ba nga, yung amo ko may Angel ay umuwi na po ng Dubai at babalik sila this year. So, ang nagsabi sa akin dati yan si ma'am na kasi nga hindi na ako nagpa-part-time sa kanya. So, tinawagan ako ni ma'am na magtatayo siya mag-open siya ng Airbnb. At kailangan niya ng tao, nagpapanap siya sa akin dati. Wala akong maibigay noon kasi nga wala naman akong masyadong kilala naghahanap ng Airbnb cleaning. May isa akong taong ni-recommend dati, kaya lang hindi niya nagustuhan yung usapan nila about sa sahod. Kaya ito din yung isa sa inaano ko na ayoko mag-recommend kasi nga baka mamaya yung pasahod sa akin is different na offer dun sa ipapasok ko. So, yun na nga mga Angel, hindi ko tinanggap yung offer sa akin noon ni ma'am dahil nga nagtatrabaho pa ako. Much better na tapusin ko muna and then kapag okay na ako, saka ako magde-demand nung gusto kong sahod, kung ano yung ganyan-ganyan. Alam nyo na yun. Kasi before ako pumasok sa isang work, gusto ko clear yung sahod, yung pasok, yung oras, at kung sagot ba nila yung bahay, food allowance, or transportation. So, ayun na nga, my Angel. At natapos ang trabaho ko doon sa amo ko. Kinausap si ma'am na tapos na yung work ko, ganto. Pero bago ako pumasok sa'yo, magbakasyon muna ako sa family ko. Kaya di ba natagalan din ako ng 2 weeks sa probinsya. So, nagsimula lang naman ako mag-work sa kanila talagang regular noong November. November ako nagsimula. At yun, my Angel, yun, sa awa ng Diyos, nandito pa rin ako nag-work sa kanila. Magto 2 months na ako. O, diba, hindi rin naman katagalan, bago lang din akong nag-work at bago lang talaga yung company namin. At yun, my Angel, sana nasagot ko yung tanong nyo at naliwanagan kayo kasi nga marami nagtatanong ba't di daw ako makapagpasok ng kapwa ko Pilipino. And baka iniisip nila, baka ayaw ko silang tulungan. So my Angel, ayun po yung katotohanan. Gusto ko talagang tumulong. Hindi ko alam, may mga tao na nakakilala naman sa akin dito. Always ako nagbibigay ng part-time pag may alam ako, pag may nagtatanong sila sa akin. Hindi ko alam kung nanonood kayo. Pero yun, wag po nating isipin na ako ay hindi tumutulong para mabigyan kayo ng trabaho. Hanggat maaari nga kung po pwede lang diba? Kaya lang ganun talaga, yung companies hindi naman mag-hire yan kung hindi naman nila kailangan ng tao. Kaya tingnan nyo kami ngayon, ilang oras lang yung pinapasok namin kasi nga 2 apartment, 3 apartment lang. So minsan pinapag-upan nila ma'am yung iba naming katrabaho at 2 o 3 lang yung papasok. Tapos ako naman doon ako mag-work sa bahay ng amo ko. Ganun. Kaya yun, my Angel. So yun, my Angel, hanggang dito na lang. I hope na nasagot ko yung tanong nyo. At sobrang lamig po dito ngayon. Diyos ko, my Angel. Sa probinsya is negative 15 degree. Sobrang lamig. Kagahapon, nagtrabaho ako sa bahay ng amo ko. Ako ng mga snow. Nagtanggal ako ng snow. Grabe, talagang nanginginig talaga ang katawan ko. Pati yung kamay ko, talagang sobrang lamig. So yun, my Angel, hanggang dito lang. Thank you for watching and I hope na sagot ko yung tanong nyo. At I hope na nag-enjoy din kayo sa ating conversation. That's all for today, my Angel. See you in our next vlog. Bye!